Hello mga ka-IT! So for today, ang gagawin naman natin is port security. So guys, napakadali lang ng port security. Well, ito, madalas ginagamit ito sa mga organization o kaya sa mga company na gusto paprotektahan yung mga ko-connect sa networks nila. Like for this example mga ka-IT, meron tayong PC na pagmamayari ni Mike. Okay? Nakakonect siya sa port 24 ng switch natin. Ngayon, ang rule na sinasabi o ang patakaran na sinasabi ng company is gusto ko walang ibang magko-connect ng computer okay sa port 24. Kapag may kumonect na ibang computer maliban kay Mike, okay, i-block natin yung port na yun. Okay? So, para ma-implement natin yun, pwede tayong gumamit ng port security. So, paano yun mga ka-IT? So, ngayon si Mike, meron siyang IP address na 192.168.1.100. So, check muna natin kung may IP address siya. Okay, so wala siyang IP address. So, ngayon, configure muna natin yung IP address niya. So, 192.168.1.100, subnet mask, and yung gateway niya is 192.168.1.1, which is si modem. Ito, yung gig 00 ni modem. Ngayon, try natin siyang i-ping. Okay, so ping 192.168.1.1. Okay, napiping natin si modem. So ngayon, ang rule natin, sabi ng IT manager, ikaw network engineer, make sure yung port 24, okay, naka-assign lang yan sa PC ni Mike. Okay, for security purposes, kung sinong ibang ko-connect dyan na computer is, ibablock mo. So ngayon, ikaw na network engineer, okay, ko-configure natin sa switch natin. Okay. So, para ma-configure natin, pupunta tayo sa interface ni Mike. Interface FA024. First is dahil ang nakakonect sa kanya is access port. Okay? Ang nakakonect sa kanya is PC or end device. Gagawin natin siyang access port. Okay? Then, para ma-eliminate lang natin yung listening and learning state, magandang isama ang spanning tree port pass. Okay? Sa mga bago sa mga IT, sa Cisco, itong command yan, spanning tree port pass, inodit lang natin. So, ang spanning tree port pass para mag-recta, mag-green ito. Itong FA024 na to, itong ilaw na to. Okay? So, ngayon, ang next na gagawin natin is, tatype natin yung command na switch port security. Enter natin. Okay? So, mga ka-IT, tatandaan ninyo, ang switch port security, ito yung tatandaan niya yung MAC address ng device na connect sa kanya. Okay? By default, okay, ang tatandaan niya o ang isa-save niya ay isang MAC address. And by default, once na violate ang rule, for example, si port 24, okay, sinave niya yung MAC address ni Mike. Okay? Nakasave na yun sa port 24. Ngayon, kapag itong PC na to, itong hacker PC na to, kumonect sa port 24, by default, ang gagawin ni port security is isa-shutdown niya yung port. Okay? So, ngayon, na-configure natin yung switch port security. Ngayon, type natin switch port security, MAC address, sticky. Okay? MAC address sticky, ibig sabihin nito mga ka-IT, kapag sinong unang na-detect niyang computer, okay, isi-save niya automatically yung MAC address na yun, which is ang gagawin natin is yung kay Mike. Okay? So, check natin yung show running config natin. Tingnan natin yung port 24. Okay? Nakalagay dito, pansinin nyo mga ka-IT, FA024, MAC address sticky. So, para ma-save yung MAC address dyan, mag-generate lang tayo ng traffic. Isang way para mag-generate ng traffic is through ping test. Okay, so mag-ping ulit tayo. Okay, ping ulit tayo from PC ni Mike papuntang default gateway. Okay. So, nag-generate tayo ng traffic. So, ngayon, mapapansin niyo nakasave na siya. Okay. Tingnan natin yung port 24. Ayun. Napansin niyo mga ka-IT. Sinave na niya yung MAC address ni Mike. 5566. Double check natin para sure. So, 5566 ba? Punta tayo sa config. FA00, ito nga siya, 5566. Okay?
So, other verification command, tingnan natin kung gagana. Show port security. Ayan. So, ngayon sabi dito, may in-implement tayo na port 24. Ang secure na MAC address na ginawa natin is isa. Current address count is isa. Ngayon, wala pang na-violate na rule. Okay, just in case may ma-violate, okay, isa-shutdown natin siya. So, test natin mga ka-IT. What if si Mike, umalis siya? Okay. Umalis siya, inalis na niya yung computer niya, tapos, itong hacker na to, ginamit yung kable ni Mike. Testingin natin, mga ka-IT. So, pansinin nyo, kinonek niya. Ngayon, hindi pa natin nadidetect kasi hindi pa siya nag-generate ng traffic eh. So, try natin si hacker. Okay, check natin yung IP address ni hacker. So, IP address niya is, nakikita niya is 1.2. Okay, piping natin yung default gateway niyang 1.1. Okay, so mag-generate tayong traffic. Okay, punta tayo sa command prompt ni, ayun. Hindi na natin kailangan kasi may generate na traffic si hacker. Okay. Kaya pansinin nyo, automatic nag-red siya. So, check natin yung error. Pansinin nyo mga ka-IT. Okay. Kita ninyo. Sabi niya, interface FA0 administratively shut down. Okay. So, check na natin. Show interface status. Okay. Pansinin nyo yung port nag-error disable. Okay. Nag-error disable siya. So, check natin yung show port security. Pansinin nyo, ang security violation niya is shutdown. Okay. Nagkaroon ng isang violation. So, mga ka-IT, meron pa tayong ibang pwedeng show command. Show port security interface FA024. Okay. So, pansinin natin, show port security interface FA024. Ang port security niya is enabled. Okay. Naka-enable ang port security. Ang port status niya, secure, pero naka-shutdown. Okay. Ang violation natin is shutdown. Okay. Yung total MAC address, ang maximum MAC address na isa-save lang niya is isa. Okay. So, ngayon, sabi niya dito, si port 24, nagkaroon tayo ng violation. Okay. Isang beses siya nagkaroon ng violation. Ito yung MAC address nung nag-violate ng rule, which is si hacker na nasa VLAN 1. So, para ma-resolve natin yan, okay, balik natin kay Mike. Para ma-resolve natin yan, pag binalik kasi natin kay Mike, naka-error disable pa rin. Para ma-resolve natin yan mga ka-IT is, shut lang natin yung port 24. Interface FA024, shutdown, tapos no shutdown. Yan. So, mga ka-IT, check natin yung status ulit. Show port security interface FA024. Kanina, naka-secure shutdown yun. Okay. Pero ngayon, yung current port status niya is secure. Naka-secure siya gamit ang port security. Okay. Tapos, naka-up siya. Okay. Pansinin nyo sa pinakataas, naka-enable ang port security. Pansinin natin yung mga ibang interface. Okay. Naka-disable yung port security. For example, yung port 23. So, ang in-implement lang natin is port 24. Tatandaan yung mga ka-IT by default, ang maximum MAC address, okay, na pwedeng i-connect by default is isa. And ang default violation mode is shutdown, mga ka-IT. So, mga ka-IT, pwede rin naman nating i-extend yung maximum MAC address. Kasi, for example, gusto natin na dalawa ang kumonek. Dalawang MAC address ang ma-save sa port 24. So, pwede tayong pumunta sa port 24 and then itatype lang natin ang switch port security, maximum 2. Ibig sabihin ng kinonfigure natin is maximum of 2 MAC address ang isa-save niya. So, ngayon, pansinin nyo, punta tayo sa show running config. Okay, isa pa lang ang nakasave sa kanya, port 24. Check natin ang status, show interface or
show port security interface FA024. Pansinin nyo, ang maximum MAC address is 2 na. Okay. Ang total MAC address na nakikita is 1. Okay. So, ang last source address na nakita is 5566. Okay. Ngayon, try nating i-connect. Okay. Kung gagana. Si hacker. Tapos, mag-ping tayo ng default gateway ni hacker. Ping 192.168.1.1. Okay. Hindi siya nag-down. Okay. Tapos, pansinin nyo mga ka-IT. Okay. Show port security interface FA024. Kanina, 5566. Ngayon naman, 87B6. Which is si hacker PC na. So, ang maximum MAC address na kinonfigure natin is 2. And ang total MAC address na na-save niya is 2 din. Okay? Via sticky MAC address. Ulitin natin ang sticky MAC address. Ito yung automatically na sinesave niya yung MAC address na na-detect niya. So, pwede rin natin siya makita sa show run. Yung port 24. Kanina, iisa lang. Si 5566. Ngayon, na-detect niya si 87B6. So, ayun mga ka-IT. Ganun kasimple ang mag-configure ng port security. Very, very good implementation ito pagdating sa mga local area network connection natin. So, para ma-secure and ma-make sure na yung kilalang mga devices lang ang ko-connect dun sa port na yon, port security yung pwede natin gawin. Okay? So, mga ka-IT, don't forget to subscribe our YouTube channel and comment na kayo kung nagustuhan nyo yung tutorial natin.